Okay, ito na, manunod tayo ng balita, ano? Ano ba, nanalo na ba tayo? Diyan sa ICC na yan, na hayop-hayop na ICC na yan. Kasi ito ang title, malaking good news ito, ICC judge nahuli si Boying umamin walang ebidensya. Yan, patanong po sa akin ha, PRRD makakalabas na sa ICC. Yan, update po tayo kung trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Okay, alamin na ho natin ang reaction video na ito. Iatid sa inyo ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin. Anong meron? Pa-update naman po kami. Pero sa Pinas-news. pag-ano ko ngayon, nakikinig ako sa ICC kanina. Sinasabi ni Attorney Kaufman, Attorney Nicolas, may hina talaga ang ebidensya ng prosecution. Napakahina. Walang ebidensya, haka-haka. Walang ano. Ayun yung pinagdidiinan nila. 'Di ba sinabi nga ni sa prosecution na si Crispin Remulla na ang nagsabi na wala talagang ebidensya. Simot, wala talaga kang makikita. Ayun lang. Wala. Kaya wala silang maipakita. Kaya Naalala nyo yung video, mga kapatid, na sa CCTV daw yon, may nakita nga tang magnanakaw, tapos yung sa CCTV daw na yon, na-dead yun eh. Kasalanan daw ni PRRD. No? Ang labo. Tapos yung may-ari ng CCTV, nagalit ata. O bakit inilabas yun nang wala atang pahintulot niya, etc. Sa madaling salita, yung mga ebidensyang inilalabas laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, puro ampaw, puro kalachuchi, puro wala wenta. Imposibleng matalo po ang ating Tatay Digong ngayon sa kaso na to. Ngayon pag natalo, gunggong na itong mga taga-ICC, mga walang kwenta, mga bayaran. Yan ho ang mangyayari kapag ka nanalo. Napakaampaw na ng mga ebidensya nila eh. Tapos hindi inilabas yung mga iba pang ebidensya daw kasi confidential. Eh di sana hindi na lang kayo nag-public hearing. Mga gunggong talaga, no? Tignan natin. Okay. Alam nyo kasi, umiikot po yung ICC issue dito kay ating Pangulong Duterte. Gusto kasi nila talagang patahimikin. Yun lang yun, walang ibang issue, walang kahit na ano talagang nangyaring pag-deads. Hindi lahat kasalanan ng Pangulong Duterte. Siguro para sa akin ang pinakakasalanan lang niya, yun talagang may nadadamay. Pero hindi po siya yung dumadali doon. Nadadamay kasi kumbaga war on drugs yan eh. Sa mga gera kaya nga war eh, di ba may mga nadadamay at may nadadamay talaga para sa gusto mong mangyaring kapayapaan. Eh, ang problema rito mga kapatid, lahat kasi isinisisi nila sa Duterte. Okay? I-play na ho natin, dire-diretso. kaya yung mga pinapakita nilang witness na nagsasalita doon at dinala doon na pre-vacation doon sa ICC. Mga kaalyado yan ng akbayan eh. Oo. Oo eh. Tapos sinabi pa, sariling sikap daw nila yon para makapunta sila sa daheg. Wow! Wow, king! Ina naman. Yung iba, yung mga OFW, nagsusumikap sila, ilang taon na silang nagtatrabaho pero hindi sila makapunta sa dahig. Dala talaga ng wala silang pera. OFW na yun, kahit pa paano may income yun ha. Pero hindi sila makapunta ng dahig. Kayo pa kaya, ni halos wala nga kayong trabaho. Nanay, sa bahay ka lang. Yung sinasabing yung anak niya na dead sa sa fraternity. Tapos isinisisi sa Duterte. Ngayon, syempre, nasa dahig, pagsisikap daw nila yon. Gago ba kayo? Lulukohin yung Pilipino? Gusto nyo maging tanga-tanga ang mga Pilipino na maniwala kami na nakarating kayo sa dahig dahil sa pagsisikap ninyo? Gayong mga ibang OFW natin, hindi nga makapunta doon sa dahig. Gustong-gusto na nilang makapunta para sumuporta sa mga Duterte. Tapos kayo, wow! Nakapunta kayo doon? Saan galing yung pera pinagsikapan ninyo? Ang galing! Imposibleng makarating kayo doon kung wala naman kayong sapat na income. Di ba nga yung OFW nga?
may income na yon. Siguro sabihin na natin 20 to 30,000. Kahit 40,000 na yan, hirap silang makapunta sa dahig. Dahil magastos, ikaw pa kaya galing kang Pilipinas, punta ka ng dahig. Wow! Wala daw nilabas yung gobyerno na... Alam nyo, pinagloloko na tayo ng gobyerno ngayon eh. Pinagloloko na tayo. Kaya gumising na tayo. Huwag ka ng tanga-tanga, BBM ka pa rin. Tanga mo naman. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Alright. kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video Oh, na yeah. i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa wakas, may malaking good news at bagong update tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC The Hague, Netherlands, na siyang tila gumimbal sa gobyernong ngagva ni Marcos Jr. Kaya dapat itong malaman at mapanood ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga solidong sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa buong detalye, panuuri ng full video. Yung iba dito, mga nagtatanong sa akin, bakit daw humihinto yung live ng ICC, di ba? Lagi ninyong tatandaan, kaya hinihinto nila yon. Merong sasabihin yung kabila at merong sasabihin si attorney Nicolas Kaufman. Ayun yung importanteng detalye na hindi pwedeng marinig ng iba. Kung hindi, ang judge lang ay maaaring malaman yung ganong punto. Diba? Sabihin na natin yung salita. Yung Hindi na sana sila nag-live. Hindi na lang sana sila nag-live. Kung may puputulin lang pala sila, no? Kahit ang dahilan nun ay maka Duterte o maka BBM, hindi na lang sana sila nag-live. Kung puputol-putulin pa nila, no? Wala lang, para sa akin lang naman, siguro baka mali ako, pero para sa akin, wag na kayo mag-live. No? Sana inano niya na lang yung resulta. informasyon. Kaya nadidelay yun. Alam niyo, sa pag-ano ko ngayon, nakikinig ako sa ICC kanina. Sinasabi Parang kilala ko to, parang si Blackbird dito, no? Parang humaba lang. Tama ba? Baka kamukha. ni attorney Kaufman, attorney Nicolas. May Ay, oo, Blackbirdie nga, ayan nakalagay dito. Paalala ko lang po pala sa inyo, no? Itong si Blackbirdie nung panahon po ng Uniteam, nagalit to. Kasi inakusahan niya na tumatanggap daw si ganire at si ganito at ginanito at si ganito at napabayaan po yung grupo ng mga vlogger na Uniteam. Ewan ko ganun ang nangyari, no? Dati isang grupo nasama pa nga ako doon pero wala naman akong update kung anong nangyari. May pa-fill up pa, no? Pero sa mga talagang bayaran, sa mga taga-kabila, intindihin na lang natin, baka trabaho nila. Pero salamat kay Blackbirdie, no? Kasi Blackbird ba o Blackbirdie? Salamat kasi hanggang ngayon talagang nadudun siya sa katotohanan. Hindi siya sumama sa mga bulok. Okay, tuloy na tayo. talaga ang ebidensya ng prosecution. Napakahina. Walang ebidensya, haka-haka. Walang ano. Ayun yung pinagdidiinan nila. 'Di ba sinabi nga ni sa prosecution na si Crispin Remulla na ang nagsabi na wala talagang ebidensya. Simot, wala talaga kang makikita. Paano ba yan, BBM? Sinabi na pala ng ng kaibigan mo Simot pala, walang ebidensya Wala. Kaya wala silang maipakita. Kaya yung mga pinapakita nilang witness na nagsasalita doon at dinala doon na pre-vacation doon sa ICC. Wow. Mga kaalyado yan ng akbayan Oo Tsaka yung mayroong before and after. May dala-dala siyang picture pero yung picture na yon ibang lalaki. Doon sa bagong dala niyang picture, iba din yung lalaki. Ano ba yan? Magkapatid ba yan? Parehas ba yan na tegi sa War on Drugs? Wow, Si nanay, ayun ang pinaka-paborito ko, yung nanay na namatayan ng anak ng dahil po sa fraternity. Na ngayon na ngayon naman isinisigaw niya katarungan daw namatay sa War on Drugs. Wow, ang tindi. Mga kapatid, palag ng ating video tuloy-tuloy tayo. Nakita ko yung mga picture nila Alam niyo, sa totoo nakakapagtaka daw yung iba. Bakit
parang sa mga ang dali daw intindihin yung explanation. Alam niyo nakilala talaga ako sa politika. 2022. Ako kilala ko na to talaga, no. Na-reaction ng video na rin natin to. Basta nagalit to. Sana mag-comment siya minsan sa atin, ano. Nagalit siya kasi nga yung mga taga-kabila, basta binayaran daw yon. Binayaran. Hindi siguro siya nasama or hindi kami na-inform. Kasi alam ko kasama ako sa grupo na yun eh. Ayoko na lang magbanggit ng mga vlogger eh. Pero pinapirma pa nga ako ng mga channelin eh. Yung isa, mag-aaral daw ng abogado, kaya magtitigil na magbablog. Pero magulat tayo po siya, nagtatanggol, sumisip-sip dun sa kabila, no? Shoutout sa mga kuya ko dyan, ha, sa Unity, yung dati, ha. Love ko pa rin kayo, kahit taga-kabila na kayo, wala na akong magagawa. Kung ganyan na yung gusto nyong ipakilala yung sarili ninyo, na kayo, bayaran, wala na, okay lang yun. Walang personal na galit, mga kinginan nyo, pero love ko pa rin kayo. Pero kami kasi dito, totoo lang kami, di ba, ng ganito, basta ang importante, totoo yung mga sinasabi namin. Galing talaga sa puso. Kayo kung ano lang yung sabihin ng mga amo ninyo, yun lang yung ginagawa ninyo. Wala, ganun kayo eh. Basta kami, totoo. Kaya, shoutout kay Blackbirdie na talagang totoo pa rin magpasa hanggang ngayon pala, nananatili po siyang dun sa katotohanan. Salamat po yan. Politics vlogger ako. Politika vlogger. Yes, yes. Hindi ako sumasali sa mga bandagulan na walang mga alam. Ito si Pinas News Insider, dati na rin po talaga to. Ang pangalan, yung itong channel na nire-reaction na natin, Pinas News Insider, ang pagkakaalam ko dati, pangalan niyan is Banat News Insider ba yun? Banat News Updates, parang ganyan natin. Kalimutan ko na. Sorry po, Pinas News Insider, ba't ko pa kasi pinasok yun? Pinas News Insider, Banat News Insider ata, o basta may Banat, no? Ngayon pinalitan niya. Ganyan. Yung meron lang mas say, aasarin ka, yung mga ganyan. Pero kung titignan mo yung mga utak nila, wala talaga. Wala ka talaga malalaman. Funny moment lang yun, hindi siya yung tipong ganyan. Pero lagi ninyong tatandaan, basta yung prosecution ay talagang mahina yung ebidensya nila. Ayun yung sinasabi ni Attorney Kaufman, ha. Ayun, mahina talaga yung ebidensya nila. Maganda. Kaya pala sabi ni Kaufman, kumpiyansa siya na mananalo po. Sana manaig ang katotohanan, ano? Kasi pag natalo si PRRD dito, talagang kagunggungan at kahayukan o kademonyuhan talaga yung ICC na yan. Kasi wala palang kwenta talaga yan. Mataas tingin ko yan dati, International Criminal Court. Wow! Ibig sabihin, pag basura yung korte dito sa Pilipinas, hindi umuusad o walang kwenta, ICC na ang bahala. Pero umuusad naman ang batas natin sa Pilipinas na kesyo kung ano-ano mga pinagpapaliwanag nila na dati na raw etc. Kaya daw nasa dahig si Tatay Digong. Pero malinaw na wala ng koneksyon ng ICC dito sa Pilipinas. Bakit pa nila dinala sa dahig? Sobrang linaw nun. Kaya pag natalo pa rin dito si PRRD, si BP Sara na po ang bahala sa kanila. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo magtuloy-tuloy, lalagay ko po yan sa description, Pinas News Insider. Nasa description yan ang sa akin ng mga kapatid. Palike po ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Break it down.